Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tambieno Chris at shoutout kay Marion Coloso. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At nang makalabas na ang dalawa, si Yui ay nagsalita. Maghiwalay tayo Sophie, sa bandang doon ka magbigay ng elixir sa mga kasundaluhan. At dito naman ako magbibigay. Upang mabilis natin maiabot sa bawat kasundaluhan ang elixir na kailangan nila, sabi ni Yui. Maya-maya ang dalawa ay mabilis na naghiwalay at inaabot ang mga elixir sa mga kasundaluhan. Tuldok, samantala sa kabilang banda, si Daryl ay masaya sa mga oras na ito. Natatanaw niya ang kaharian ng North Mona. Kamusta na kaya ang North Mona? At bigla pumasok sa isip niya na ang North Mona at Westrington ay nagpapalaganap na naman ang himagsikan. Nais nila kabkuban ang ibang mga sekta at mapunta sa kanilang mga kamay ito. Medyo nalungkot si Daryl sa mga oras na ito. At si Daryl ay nagsalita. Noon na kami ay hindi pa nakobkob ng mga lahing demonyo. Ang bawat sekta at mga imperyo sa mundo namin mga tao ay nasa mabuti at ang bawat isa ay nasa magandang samahan. Ngunit nang kami ay nawala sa mundong ito, nagbago ang lahat. Bakit naisipan ng Westrington at North Mona? Nasakupin ang mga ibang lugar. Ano ang nagudyok sa kanila? At maya-maya nagpasya si Daryl na sumadies saglit sa nasasakupan ng North Mona. At maya-maya si Daryl ay mabilis na tumungo sa North Mona upang alimin ang sitwasyon. Nang makarating si Daryl sa North Mona, laking gulat niya ang mga kasundaluhan sa nasasakupan ng North Mona ay nakakalat. At si Daryl ay nagsalita. Masyado mahigpit ang pagbabante ng North Mona sa kanilang mga nasasakupan. Ganitong na pala kalala ang sitwasyon sa aming mundo. Nais ko makausap si Ganggang. Siya, alam ko siya parent ang Emperor ng North Mona. Sabi ni Daryl, ngunit bigla itong napaisip. Oo nga pala, hindi nila pwedeng malaman na nakabalik na ako. Kung ang North Mona ay nag-isip ng isang labanan laban sa ibang mga sekta. At si Ganggang ang Emperor nila. Alam ko mukhang malalagay ako sa panganib kung ito ay aking gagawin. Sabi ni Daryl. At nagpasya na lang itong magmasid. Masid muna. Samantala sa mga oras na ito ang mga kasundaluhan ng Westrington ay mabilis na nagtungo sa mansion ni Eunice. Ang mga ito ay nakasakay sa kanilang mga kabayo. Ang mga kasundaluhan ng Westrington ay nagtataglay ng spiritual na lakas na sobrang lakas, at habang ito ay patungo sa mansion ni Eunice. Ang isang envoy mula sa Elysium Gate, na inatasan ni Ambrose na magmasid sa Westrington, ito ay pinadala ni Ambrose ilang araw na ang nakalipas. Dahil nais din ni Ambrose na malaman kung ano ang mga galaw ng kasundaluhan ng Westrington. At ganun din sa North Mona. May envoy din ang Elysium Gate Sect, para bantayan ang galaw ng kasundaluhan ng North Mona. At ang envoy na nasa Westrington ay, nakita nito ang mga kasundaluhan ng Westrington na umalis sa kanilang kaharian. At ito ay kanyang sinundan. At ito ay bamulong. Saan kaya patungo ang mga sundalo mula sa Westrington? At maingat itong sumusunod sa likuran ng mga kasundaluhan ng Westrington. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga kasundaluhan ng Westrington ay nakarating sa lugar kung nasaan ang mansion ni Eunice. At ang general mula sa Westrington na si General Fords ay nag-utos, palibutan niyo ang mansion na ito. At ang iba ay mabilis na wasakin ang gate na ito. Sigaw ni General Fords. At nang marinig ito ng kasundaluhan ng Westrington, mabilis itong nagsikilos at winawasak nga nila ang gate ng mansion ni Eunice. Ngunit dahil sa tibay ng pagkakagawa ng gate ng mansion ni Eunice, mahirap pasukin ng mga sundalo mula sa Westrington ang mansion ni Eunice. At ang mga nagbabante sa mansion
ay napansin ito. Ang lahat ay nagsikilos. At ang isa ay sumigaw. Nilulusob tayo. Ang mga kasundaluhan ng Westrington ay nais tayong pasukin. At mabilis itong pumasok sa loob ng mansyon. At sa mga oras na ito si Lynn at Eunice ay mahimbing ang pagkakatulog. Maya-maya ang lahat ay nabulabog sa sigaw ng isang bantay ng mansyon. Si Eunice ay mabilis na bumangon sa kanyang kama at sumilip sa kanyang bintana. Laking gulat niya nang makita niya na daang-daan sundalo mula sa Westrington ang nakapalibot sa kanyang mansyon at pilit winawasak ang gate. Bag, bag, bag. Ang ingay ng gate na winasak ay umalangaw-ngaw sa lugar ng mansyon. Ang lahat ng mga kasambahay ay nagsisigawan. At mabilis na lumabas si Eunice upang puntahan si Daryl sa kanyang silid. Sa pagmamadali ni Eunice, hinawakan niya ang kamay ng isang kasambahay. Tuldok, ang aking kuya. Saan silid siya naroon? Magmadali ka, samahan mo ako. Sabi ni Eunice at ang kasambahay ay mabilis na sumama kay Eunice upang dalan ito sa silid ni Daryl. Ngunit, wala si Daryl sa silid na ito. Labis ang takot na nararamdaman ni Eunice sa mga oras na ito. Bakit kami nilusob ng mga sundalo mula sa Westrington? At maya-maya, napagtantong niya ang ginawa nila sa bentahan ng sasakyan na nasasakupan ng Westrington. Huwag mo sabihin dahil sa maliit na bentahan ng sasakyan na aming sinira kaya nandito ang mga sundalo mula sa Westrington. Nako, nasa panganib kami ngayon. At Kuya Daryl, nasaan ka? At biglang pumasok sa isip ni Eunice ang babaeng kasama ni Daryl. Tama si Miss Lynn, baka nandun si Kuya Daryl. Mabilis tumungo tayo sa silid ni Miss Lynn. Sabi ni Eunice sa isang kasambahay. At ang dalawa ay mabilis na tumakbo sa silid ni Lynn. At nang makarating na sila Eunice sa harap ng silid ni Lynn, agad-agad kumatok ng malakas. Tuldok. Nang maramdaman ni Lynn ang malakas na katok, agad itong nagising. Sino ang kumakatok sa ganitong oras? At ang katok nito ay sobrang lakas. At si Lynn ay napatingin sa kanyang tabi. Nagulat siya nang wala na si Daryl sa kanyang tabi. At mabilis itong nagbihis ng kanyang kasuotan. At nagpasya itong buksan ang pinto ng silid. Nang makita ni Eunice na nagbukas ang pinto, agad-agad ito pumasok sa silid. At sinabi, Miss Lynn, nasaan si Kuya Daryl? Si Eunice ay sobrang takot na takot sa mga oras na ito. Nang makita ni Lynn na takot si Eunice, agad itong nagtanong sa pagtataka. Miss Eunice, ano ang nangyayari? Bakit tila ikaw ay takot na takot? Nang marinig ito ni Eunice, siya ay nagsalita. Ang mga kasundaluhan ng Westrington ay nasa labas ng mansyon. Nais tayong pasukin. Sa tingin ko ang dahilan ng pagpunta nila dito upang ako ay hulihin. Dahil sa inutos kong pagsira sa bentahan ng sasakyan na kanilang nasasakupan. Nang marinig ito ni Lynn, mabilis siya tumingin sa bintana at nagulat din siya. Na napakadaming sundalo ang nasa labas ng mansyon at ang mga lakas nito ay hindi basta-basta. Lalo na ang general na si Ferds. Ang kanilang spiritual ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Lalo na ang isang lalaki na iyon. Ang mga nilalang na namumuhay sa mundo ng mga tao ay may mga spiritual din palang tinataglay at hindi lang ito basta-basta spiritual. Ang kanilang lakas ay pambihira, sabi ni Lynn sa kanyang isip. At ito ay nagsalita. Wala dito si Vin, kanila lang, siya ay aking katabi matulog, sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Eunice, agad na pumasok sa isip niya na baka si Daryl ay nagpunta sa Elysium Gate. Dahil kanina habang sila ay nasa garden, sinabi ni Daryl na siya ay pupunta ngayon gabi sa kanyang pamilya. At mabilis na nagsalita si Eunice. Huwag na muna natin isipin si Kuya, Miss Lynn. Nasa ligtas na lugar siya ngayon. Kailangan na natin makaalis sa lugar na ito, dahil ang Westrington ay masyadong mahigpit at baka ano pa ang gawin sa atin. Sabi ni Eunice, at mabilis niyang hinayla ang kamay ni Lynn. At sa mga oras na ito si Lynn ay sobrang nagtataka. Kung ano ang nangyayari talaga. At kung nasaan si Daryl ngayon. Nang marinig niya ang sinabi ni Eunice, nais sana nitong magsalita ngunit hinayla agad ang kamay niya ni Eunice. Maya-maya, nasira na ng tuluyan ng mga kasundaluhan ng Westrington ang gate ng mansion at ito ay mabilis na nagsipasok. Wasakin niyo ang mga bagay na nasa loob ng mansion na ito. Sigaw ni General Ferds. At ang mga tagabantay ng mansion ay nakipaglaban sa mga kasundaluhan ng Westrington. Kumalat ang dugo sa buong mansion at ang mga sigaw ng mga nagbabante sa mansion ay umalangaw-ngaw dahil sa sakit ng kanilang nararamdaman,
At ang bagsik ng mga sundalo mula sa Westrington ay walang awa pinagpapaslang ang mga ito. Mabilis na talo ng mga sundalo ng Westrington ang mga nagbabantay sa mansyon. Ang dugo ay nagkalat sa lahat ng sulok ng mansyon. At tuluyan nang napasok ang loob ng mansyon ng mga sundalo mula sa Westrington. Pinagsisira nila ang mga gamit na nasa loob at ang mga kasambahay na kanilang nakikita ay kanilang pinagtatusok ng espada. Hanggang sa loob ng mansyon at sa hallway ay nagkalat ang dugo. At si Lynn at Eunice ay mabilis na nagtungo sa likuran at ito ay sasakay sa sports car upang makatakas. Ngunit napapalibutan ng mga kasundaluhan ng Westrington ang mansyon. Nakita ni Eunice na wala na silang pwedeng madaanan. Nako, tapos na. Mahuhuli na tayo ng mga kasundaluhan. Sabi ni Eunice habang naiyak. Nang mapansin ito ni Lynn, agad itong nagsalita, "Huwag kang umiyak, ligtas mo ang sarili mo. Habang ako ay nakikipaglaban sa mga sundalo na iyan. Iligtas mo ang sarili mo, at puntahan mo si Vin sa lugar na tinutukoy mo na ligtas. Sabihin mo sa kanya na baka hindi na muna kami makabalik sa aming lugar." Sabi ni Lynn. At mabilis siyang lumabas ng sports car at ito ay naglabas ng kanyang spiritual na lakas. Magmadali ka, sigaw ni Lynn. "Umalis ka na." At mabilis na kumilos si Lynn at tumungo sa mga kasundaluhan ng Westrington na nakaharang sa dadaanan ni Eunice. At sinabi, "Kung ayaw niyong mamatay, magsitabi kayo." Ang spiritual na lakas ni Lynn ay mas tumaas. Nang maramdaman ng kasundaluhan ng Westrington, sila ay natakot, at hindi agad nakagalaw. Nang makita ito ni Lynn, sinamantala niya ang pagkatakot ng mga ito. At sa isang iglap, ang palad ni Lynn ay tumama sa mga puso ng mga sundalo na kaharang. At ang labanan ay nagsimula. At si Lynn habang nakikipaglaban, ito ay sumigaw, "Ngayon na, alis na Miss Eunice." Nang marinig ito ni Eunice, agad niyang pinatakbo ang kanyang kotse, at mabilis itong nakaalis sa mansyon. At ang ibang mga kasundaluhan mula sa Westrington ay nais habulin si Eunice. Nang makita ito ni Lynn, agad siyang dumampot ng espada, at mabilis itong kumilos upang patayin ang mga sumusunod kay Eunice. Ang dugo ay nagkalat sa kalsada. At nang makita ni Lynn na mabilis na nakaalis ang sasakyan ni Eunice, ito ay nagsalita. "Sino pa ang nais sumunod upang mamatay?" Sigaw ni Lynn. At ang daan-daan na sundalo mula sa Westrington ay mabilis nagsitungo kay Lynn. At si General Ferds ay nagsalita, "Ikaw, sino ka para hadlangan kami sa aming nais? Tignan mo, napapalibutan ka na namin. Nais mo ba mamatay? Bibigyan kita ng isang pagkakataon na ikaw ay sumuko. Kahit papano ay may awa pa naman ako sa babaeng tulad mo. At sayang ang ganda mo. Kung ikaw ay mamamatay lang sa lugar na ito." Sabi ni General Ferds. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!